Okay, dito po tayo sa Illustrator Part 5. Select natin yung object po natin. Ngayon, hold, alt, drag para mag-duplicate tayo. Pag nag-drag tayo, mapapansin nyo po, meron tayong copy, di ba? Uli ko, select, hold, alt, drag, hold, shift para mag-snap pa rin siya sa horizontal. Ayan. And then, to duplicate your action, Control D. Yan, o. Mapapansin mo, pag kinontrol D mo, kung ano yung action na ginawa mo nung nag-duplicate ka, marirepeat mo lang yan. Ang tawag po nila sa ganung strategy ay array. Hindi array. A-R-R-A-Y. Yan. Pwede mong ma-repeat yung ginawa mo. Okay? So, punta naman tayo dito sa part na ito, itong lasso tool. So, paano siya gamitin? I mean, ito, yung direct selection tool. Paano siya gamitin? Kung ito ay general selection tool, pag-select ng object mo mismo. Anyways pala, pag nakikita mo itong puti na to, pwede mo pala siyang i-tweak. Yan, magka-curve po yung isang corner po natin. Yan. So, undo ko muna. Punta tayo sa direct selection tool. To deselect pala, click mo dito and then click mo sa labas. Pag dinouble click mo to, mag-isolate po yung object mo. Ibig sabihin, dito ka lang nakafocus. Yung other object mo ay hindi mo sila pinapakialaman. Para makaalis ka dyan sa focus natin or isolation mode, escape mo lang. Ayan. So, dito tayo sa direct selection tool. Shortcut key is A. So, ito naman, ang purpose nito, pwede natin pang select ng object yan, pero specifically, gusto natin i-select po yung points. Kasi di ba made up siya ng points sa curves. Pwede mo ma-select tong side na to, then pwede mo may-move yung side na to. Ito, gamit ang direct selection tool. Deselect mo muna sa labas, click mo dito, then pwede mong may-move yan. Ayan. Kasi nga pwede mong ma-select siyang pwede mong i-select din ito, and then pwede mong may-move yan. Pwede mong ma-modify. Pang-select kasi ng points. Pag maraming points yung isa-select mo, click mo to, hold shift, select. Yan, and then pwede mo na silang ma-move lang sabay. Yan, pwede mo ma-move din ito. Pag, pwede mo ring ma-delete yung points. Ato, yung line. Delete. Ayan, o. Siwang na to. Pagka-click mo dito, nawawala na po yung line na blue. Ibig sabihin, siwang na po yung nandito. May fill siya, pero siwang na po. Wala na siyang outline dito. So, paano natin siya ma-verify? Control Y natin. Be-verify natin yung outline natin ay wala. Pero meron siyang fill. Okay, Control Y uli natin para maibalik natin. Control C to undo. Yeah. So, para ma-delete nyo po yung mga icon po dyan, ayan, yung mga points dyan, pwede kang gumamit ng ito, yung pen tool. Ito, yung add anchor point, tsaka delete anchor point. So, shortcut key is plus pag mag-add, minus naman pag mag-eliminate ka ng points. So, dito, plus. So, pag-add ka dito, points. Click mo lang dito, tapat mo sa outline. Yan. So, meron ka ng points dyan na idagdag. So, ito, pwede mo nang ma-modify uli. Ayan. Okay, no? Pwede mong ma-modify. Pag magma-minus ka naman ng points, minus sa keyboard, hindi pwede ka magma-minus na. Kagandahan dito, pag nag-eliminate ka dito, gamit nito, hindi po natatanggal yung natin, yung mga shapes. Nabuo pa rin. Try natin kung ito, gamitin natin direct selection tool. Diba? Pan-select din natin yan. Pag yun ang ginamit natin, direct selection tool, tapos dinelete natin yung points, mapapansin mo, makakaroon ng siwang. Magkaiba kasi yun. Kasi ito, nagbabawas ka lang ng points. Pero hindi mo dinidelete mismo yung linya. Yun kasi, pag gumamit ka ng direct selection tool, select mo yan, makakompromise, masisiwang. Well, depende pa rin kasi applicable yan sa different situation. Okay, so Control Y ko ulit para bumalik sa normal mode. Dito pala, pagka-click mo dito pala sa may color fill, pwede mo i-disable yung fill. Ayan, di ba? Naka-disable yung fill, pero meron siyang stroke. May mga instances kasi sa design natin, kailangan natin ng stroke. Yung stroke size lang. Ayan. Pero may mga instances, kailangan mo rin ng fill. Pwede mong i-swap ito. Yung stroke or outline color natin, pwede mong i-swap dito sa disable na fill. Ibig sabihin, yung properties ng fill natin, di ba, naka-disable siya. Ibig sabihin, pag may diagonal line dyan, naka-disable siya, attributes niya. Pansin mo, pag select mo yung object mo dito, mapapansin mo, may dalawang attributes dyan. Ibig sabihin, active po yung fill, tsaka yung outline. Ngayon, ito ngayon, pagka-click mo,
Papansin mo yung attributes niya na field ay hindi active, meaning naka-disable. Pwede mo i-swap po yan. Pwede shift X. Kapag shift X mo, naka-disable na ngayon yung outline, yung fill ngayon is active. Ganon din po yan. So, solid color po siya. Pag solid color po yung fill natin, din dito po siya. Pag gusto mo namang i-gradient yung fill po natin, i-click mo lang po dito. Yan, na portion. Mag-gradient na po yan. Yan, dito na po tayo sa gradient. Pwede mo makontrol yung gradient niya. Sir, paano makontrol yan? So, dito. Pwede rin dito, pwede rin dito. Dito muna tayo. Click natin ito. Lalabas po yung tinatawag na gradient annotator. Kung nawala po yung gradient annotator po natin, punta po tayo sa window, view, tapos hanapin po natin yung gradient annotator. Minsan kasi, ito, hide gradient annotator. So, Alt-Control-G. Alt-Control-G mo ulit babalik. Yun. Minsan kasi, nag-hide siya na kailangan ilabas natin. Okay? Yun. So, paano siya gamitin? Click, drag mo lang ganon. Ayan. Kung saan mo gusto yung reposition, pwede click, drag, pwede ka mag-freestyle dyan. Anyways, pwede mong laruin ito. Itapat mo lang siya dito. Yan. Ito yung dalawang dulo dyan, meron tayo yung dulo niya is square, yung isa is circle. So, ito kasi pwede mong ilaro ito. Yan. Igalaw. Ito kasi, pwede mong ikutin. Yan. Pwede ka naman kasi mag-freestyle. Itong, na to, itong, diamond na nandito, ito yung transition ng kulay. Yan. Ito yung transition ng kulay. Ayan. So, pwede mong palitan yung kulay nito. Double click mo dito. Then, pwede ka magpalit ng kulay. Ayan. Anyways pala, pag kaklik mo po dito, itong part na to, yung color. Ayan. May lalabas po dyan na RGB. Pwede kang pumili ng kulay. Ayan. Balik pala tayo sa solid color kasi may gusto akong ituro dito. Balik tayo sa solid color. Click natin dito. Paano pala magtimpla ng kulay? Pag dinouble click po natin dito, may lalabas po dyan na portion. Ayan. Ayan. Ito po, lalabas po siya para makontrol po natin itong kulay natin na nandito. So, dito, papansin po natin H. Sa H na to, meron tayong glider dyan. Pwede mo magalaw. You know? Ito yung before mo, ito yung after mo na. Ito yung pinapalitan mo ngayon. Pag gine-glide mo to, nagpapalit po ng value. Yan o, kung anong ilang value yan. Ayan. So, dito, H, ibig sabihin na H ay U. Variety ng color yan. So, maraming color. Pag ginaglide mo po itong glider, marami pong variety ng color na makikita dyan. Pwede kang pumili dyan. Sa S naman, pag tapos ka ng pumili ng kulay, titimplay mo na yung kulay, pupunta ka na ng S. Sa S naman, ibig sabihin saturation. Magdadagdag ka ng puti. Kung gusto mong dagdagan siya, kung gusto mong mapusyaw, dadagdagan mo ng puti. Ang tawag doon, saturation. Sa next naman, pag okay na saturation, sa B naman. Sa B naman, magdadagdag ka ng black na ink. Ito ang tawag naman dito ay shades of brightness. Ayan. Magdadagdag ka. Gusto mo siyang i-dark pa. Ayan. Kanina ay saturation, mag-add ka ng tint. Ito naman sa brightness, mag-add ka ng shade. Magkaiba po yun. Tint, saka shade. Kahit i-search nyo po, tint, saka shade. Ayan. Okay. So, paano yung explanation po yan? Ganito po yan. Like for example, natin meron tayong kulay dito na blue. Yan. Then hold alt, drag ko doon. Explain ko yung tint tsaka shades. Meron ako dito ulit duplicate nito. Duplicate ako dito. And then dito, hold alt, drag ko rin doon. Ito, gagawin kong alisin ko yung stroke. Gagawin kong te. Ayan. Ito, alisin ko rin yung stroke niya. Check ko lang yung time kung anong oras na. 9 na po. So, ikakat ko na muna dito. Tutuloy ko ulit sa next part. Okay.